Ask everybody to please stand up and open your Bibles. 78 verse, Psalm number 78 and verse number 12 to 20. Now the book of Psalms, you cannot say it's chapter because there are many writers of this book, and we can call that number. Psalm number 78. Verse number 12 to 20. Now, I'm going to read it loud on verse 12 to 20, and please read it silently while you are standing. Okay? Psalm 78, verse 12 to 20. I'm preaching about God can and God will. Ang Diyos mamuhimo siya o ang Diyos makahimo siya. Dagan sa mga tao karon, we underestimate the power of God. Even the Christian, sometimes dili ta mo hatag og dako kang panahon sa pag-ampo because para sa ato murag dili makahimo ang Dios sa mga dagkong butang. And Psalm 78 verse number 12, I'm going to read it loud. Marvelous things did he in the sight of their fathers, in the land of Egypt, in the field of Zoan. He divided the sea and caused them to pass through, and he made the waters to stand up and heap. In the daytime also he led them with a cloud, and all the night with a light of fire. Verse 15, he cleaved the rocks in the wilderness and gave them drink out of the great deeps. He brought streams also out of the rock and caused waters to run down like rivers. And they sinned yet more against him by provoking the Most High in the wilderness. And they tempted God and their heart by asking men for their lusts. Yeah, they speak against God. And they said, can God burnish the table in the wilderness? Behold, he smote the rock that the water gushed out and the stream overflowed. He can give bread also. Can he provide flesh for the people? Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God. This morning, Lord, I have a chance to deliver the message. Lord, I pray that you empower me. Use me, give me the exact word to deliver the message of God. Lord, wala ko'y mahimo kung wala kaya. Ask the Holy Spirit to empower me, to convict every person, labi na Ginoo, sa mga tao nga wa pa kasiguro sa ilang kaluwasan, that they will see their need, that they need Christ. Nga ilang dawaton si Kristo, nga ilang maluluwas. Tanan akong ipangayo, in Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. God can and God will. Now, kung buhi pa ang tao, doon na tayo chance pa nga maluwas. Salamat sa Ginoo nga buhi pa ta. Amen? O salamat sa Ginoo sa kasiguruhan sa kaluwasan. Now, usahay ang atong unahuna nga dili ta kasiguro sa atong kaluwasan kay makasasala ta. That's the truth, no? Kay makasasala ta. Huwag tayo kasiguruhan sa atong kaluwasan. Apan pinaagi ni Kristo, aduna tayo kasiguruhan sa kaluwasan. Amen? Now, daghang mga kahibulungang butang gihimo sa Dios sa iyang mga katawhan. But they often doubt God. Now, atong makita diri sa atong text nga gibasa, in verse number 12, marvelous things did he in the sight of the Father, in the land of Egypt, in the field of Zoan. He divided the sea and caused them pass through. Can you imagine? Sa dihang ang mga katawhan sa Dios, no, kuyog sila ni Moses, and then mutabok sila og dagat, wala na sila murag nakulong na sila. Then sa ilang likod ang nagukod nila mga Ehiptohanon. And then Moses giingnan siya sa Ginoo, dapat mo tabok sila sa dagat o nakita gipika sa Ginoo ang dagat. Kanyo imagine unsa na ang gahom sa Ginoo nga ilang nakita. And another thing nga ilang nakita din, they divided the sea, caused them to water to stand and heap. Murag gikural ang tubig. And daytime he led them with a cloud, at the night with a light of fire. Now, ang mga katawan sa Diyos, ingon sa mga Bible scholar, maybe there are more than 1 million nga mga tao, mga Israelinon from Egypt to the land of Canaan. Dito sila. O sa panahon sa, usahay, wala tayo, dili ka nato ma-imagine kung sa kainit ni maong lugar, kung wa ka kaadto sa
sa niining mga lugar no sa diha sa Egypt, diha sa Israel, diha sa Arab nation, unsa ni kainit kaning maong lugar. Og sa panahon sa panahon sa adlaw dunay pillar adunay panganod nga nagalibot kanila. What unsa ka wonderful ang ilang Ginoo nga dili sila mainitan tungod kay gibutangan sila og cloud. Unsa ka kanindot no kung mulakaw ka nay cloud magsunod-sunod nimo nga di na ka magpayong. Pero nakita ang kahibulungang buhat sa Ginoo. And then another thing ay nakita, not only in the daytime but in the nighttime adunay pillar of fire sa tiliwala sa ilang camp. We know nga sa atua dili kay ta ka-experience og bugnaw kayo. But niini nga mga lugar nga mga bugnaw nga lugar, init kayo og adlawan sa desert. But doon sa panahon nga ting tugnaw, bugnaw sad kayo. Kung hukasan ka, murag di ka makasurvive. Kami ni Pastor John sa Qatar, ako siyang giinan, Pastor John, pag mapalong ganing imong aircon diri sa dalan ta niya, layo-layo man ang mga building, di gyud ko makasurvive, makadagan sa building, patay gyud ko. Kami po ni Jima, the first time nga niadto mi usa ka lugar nga bugnaw kayo, nagtanaw ko og kanang tubig ba murag suba nga gamay. Ingko Jim, kung mahulog ko diha, patay gyud ko. Grabe ka bugnaw. Maybe you cannot experience how cold it is o unsa ni kainit nga mga lugar. Kung ting bugnaw sad kayo. Kung ting init, grabe sad kainit. Mura kag naa sulod sa oven. Pero ang Ginoo nagmahal kanila og nakita nila unsa sila ka palanggan sa Ginoo. There is a pillar of fire nga magpainit kanila during night time. Not only that, now in verse 14, and in the daytime he led with a cloud, and all the night with the light of fire. Kaning mga katawan sa Dios ang nasod sa Israel. Sa diya nga naglakaw sila from Egypt to Canaan, giyon sa sila pag-atiman sa Ginoo. And in the desert, di kakakitag tubig din ha. Ginoo na may talagsa nga mag-ian nila nga tubig, but it is not enough tungod sa ilang kadaghan. But mga igsoon ko sa Ginoo, ato makita diri in verse 15, He cleaved the rocks in the wilderness and give them drink out of the great depth. He brought stream also out of the rock and caused waters to run down like a rivers. Dahil bato nga nagsunod kanila, dako nga bato. And it is the picture of the Lord Jesus Christ. O diha sa bato, doon ay stream of water, mga magawas niini. It is impossible things nga ilang nakakita, right? Na maigsoon ko sa Ginoo, ang Diyos, makahimo siya sa mga imposibleng butang. God can and God will. And also, but maigsoon ko sa Ginoo, ato makita diri, and the sin yet more against him by provoking the Most High in the wilderness. And it tempted God. Kining mga katawan sa Israel, like the Israel, we often doubt God. Sama sad kanato karon. Kung magbasa ka, no, giunsa grabe ang gihimo sa Ginoo sa mga katawhan niya sa nasod sa Israel. Usay makaingong gagahi ag ulo nila ni oy. Pero kita sad labaw pa usahay. Amen. Usay, we often doubt God. Now, I want you to see from the scripture that God can. Ang tao di siya makahimo, pero ang Diyos makahimo siya. Daghang mga kahibulungang butang gihimo sa Diyos. Og bisan sa atong kinabuhi. Daghang mga butang nga gihimo sa Diyos. Even my life, even your life. Think about that. Ang mga butang nga gihimo sa Diyos sa imong kinabuhi. Ako magunahuna nga mapastor ko. I'm not thinking about nga magnegosyante ko, no. But it is all the work of God. Murag salagma lang nahitabo. Apan maigsoon ko sa Ginoo, walay salagma sa Ginoo. Ang ato lang himon just to trust the Lord and we obey God and continue following the Lord.
Kausahay sa atong kinabuhi, atong i-underestimate ang gahom sa Diyos. We don't want to serve God. We don't want to follow the Lord. Kaya nga atong unahon na ang Diyos, dili siya makahimo sa mga dagkong butang sa atong kinabuhi. The God we serve is still the Lord of glory. He's still the power to do all things. Even today, He will bless you. He can bless you. He can solve your problems when you obey Him. Now, number one, God can forgive your sins. Amen? The Bible says in Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. The problem is, all of us are sinners. Kita tanan makasasala. Not only that, the Bible says in Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. The wages of sin is death. Death means hell, lake of fire. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon, ang ikaduhang kamatayon mao ang linaw nga kalayo. But the gift of God is eternal life. Through Jesus Christ our Lord, tungod sa atong mga sala, silutan ta sa kamatayon. Nga mao ang imperno, ang linaw nga kalayo. Mag-antos na dito sa walay katapusan. Mga higala, we invited you because we want to warn you about this place. Hell is real. Og tanan nga nakasala, ang silot sa sala mao ang linaw nga kalayo. Apan ang Dios do na siya'y gasa. Nga mao ang kinabuhing dayon nga naa ni Jesus Christ, the Lord Jesus Christ. He came to this world and died and He suffered aron ang tanan nga muto kaniya makabaton sa kinabuhing dayon. That's our hope. Amen? Sa atong kinabuhi, wala tay paglaom nga maluwas. Pinaagi sa atong paghimog maayo kay kita tanan makasasala. But the Lord Jesus Christ, He loved us so much. He gave His life. Nagpakamatay siya dito sa cross. Nag-antos siya. Nagpalansang siya. Aron ang tanan nga mo salig kaniya. Dili malaglag, kundi makabaton sa kinabuhing dayon. Now in Isaiah chapter 1 verse 18, the Bible says, come now and let us reason together, saith the Lord. Through your sins be scarlet, they shall be white as snow. Though be red like crimson, they shall be as wool. Bisag unsa ang kadako sa atong sala, mapasaylo sa Ginoo. Bisag unsa ka makasasala, God can forgive you. God can save you. Madala kag sa Ginoo dito sa langit, kung modol ka sa Dios og mangayo kag pasaylo. He'll forgive your sins no matter how bad and no matter how big your sin is. Usay sa atong unahuna sa pastor, murag dunay mga tao nga moingon sa pastor, dili siguro gyud ko maluwas kay grabe gyud ko ka makasasala. Walay sala nga di mapasaylo sa Ginoo. Amen. Yung kawala ka masayod, pastor, kung unsa ko ka makasasala, God knows your sin. If you repent of your sins, He will forgive you. That's the promise of God. His grace, His mercy have no limit. And He will change you. Iya kang usbon na imong kinabuhi. Apan mga Kristohanon, paminaw mo, ayaw ninyo nyo gimuag license kani nga bersikulo? Nga bisag luwas na ka, nakadawat na ka ni Jesus Christ, Kristohanon na ka, magpabilin ka sa imong sala. Kung tinuod ka na luwas, biyae ang imong sala. Amen? Dunay kuan kanang dunay ni kumpisal sa pari. Kay nangawat siya nangka. Unya niadto siya sa pari, gingnan siya aron mapasaylo imong sala. Magampo kag duha ka ama namo o usa ka Ave Maria. Pila man kanang ka imong gikawat, ingon siya duha padre. So times 2, upat ka ama namo og duha ka Ave Maria. Ingon siya, padre, pwede akong kuanon, akong waluon. Siya kanong waluhon man nga duha ra man ka kanang ka imong gikawat. Sa waluhon ako ng ama namo og upat ka Ave Maria kay do na pay duha ka nang ka akong balikan. Na mga igsoon ko sa Ginoo, kung tinuod ka nangayog pasaylo sa Dios, ayaw nagbalik sa imong sala. Amen. Now God can forgive your sins. Mo ni pasalamatan nato ang Ginoo.
nga ang Dios makapasaylo sa atong sala. Walay makasulod sa langit nga makasasala. Walay makasulod sa langit nga dunay usa ka sala. Mao papasukin sa may maluwas. Ang maluwas katong mudawat ni Jesus Christ nga iyang bugtong og personal maluluwas. Kay pinaagi niya na mapasaylo ang tanan niyang sala. Kaya nga atong sala gibayra ni Jesus Christ sa iyang hamili nga dugo nga iyang giula dito sa cross. Now, I cannot enter heaven kung doon na kayo usa ka sala nga di mapasaylo. So, bisag unsaon akong paningkamot ning kalibutan na makasala gyud ta kinsa man ninyo diri nga ingon walay sala. Ako wagi ko sala. Maubit gidugangan na nimo ang imong sala. All of us, we are sinners. We need to be saved. We need Christ nga mo atong dawaton, atong tuhuan, nga atong manluluwas aron makasulod ta sa langit. Ang Dios nahigugma sa atong kalag. That's the reason why God, He gave His only begotten Son, the Lord Jesus Christ. Wala gi-magic sa Ginoo ang atong kaluwasan. Wala niya gibayri og gold, wala niya gibayri og precious stone o kwarta. No. Niani sa kalibutan. He died on the cross. 33 years niani sa kalibutan. Nagkinabuhi siya sama sa usa ka ordinaryo nga tao. Si Jesus Christ wala siya sala. Apan iyang gipakamatyan ang atong mga sala. Kung ningtana sa kabuntagon, wa pa kas kasiguro sa imong kaluwasan, you have hope to be saved. Doon na kay tinuod nga paglaom kung imong dawaton si Jesus Christ nga imong manluluwas. And then number 2, not only God can forgive your sins, I don't know unsa imong sala. I don't know unsa kadako imong sala, but I'm sure 100% God can forgive your sin. Pwede ka mahinluan sa tanan nimong sala and you can enter heaven sama sa usa ka tao nga walay sala. Walay makaadto sa langit nga dili santos. Usay mo na ta katong santos na matay. Diri sa Bible ang gihisgutan santos nga mga buhi. Amen? Saint means holy. What is holy? Sinless. Pwede ba ang tao nga mahimo siyang sinless? No, we become sinless because of the Lord Jesus Christ. Si Jesus Christ, sa imo siyang dawaton, nga imo siyang tuhuan, nga imong bugtong o personal nga maluluwas, iyang hinluan ang tanan nimong sala. And then you be like ang imong madawat nga kinabuhi, but that's the life of Christ. And you become holy and you can enter heaven. And number 2, God can save your soul. Some people think, makasiguro bugugtas kaluwasan? Unsa mao nang ang ubang mga tao ilang gitanaw, ilang gi-underestimate ang Dios nga murag dili sila makasiguro sa kaluwasan because ang ilang ulo na ang Dios dili makaluwas sa ilang kalag. You are wrong. God can save you through Jesus Christ. Man in nature are unfaithful. We are sinners. Makasasala ta. In Psalm 78 verse 20. Psalm 78 verse 20. Behold, it smote the rock, that the waters gush out, and the streams overflowed. Can He give bread also? Can He provide flesh for the people? Yes, ang mga katawan sa Diyos, ang nasod sa Israel, sa dihang awa sila tubig, dunay bato, and then Moses smote the rock, og ang tubig ni gawas sa bato. Og nakahimo sila pag inom niini og ningon sila. Unya makahatag sana siyag bread, pagkaon. Kaya di man ta mabuhi raning tubig. Mga igsoon ko si kung nakahatag ay ang Ginoo og tubig, makahatag sad ang Ginoo og bread. Amen. And the people of God, wala sila, they always murmured to the Lord. Ingon sa can He provide flesh for His people? Kadugang gitagaan sila sa Ginoo og manna. You know the story of manna. Every morning, doon na sila manna except Saturday. Og they're complaining. And they're looking for meat, flesh. Kung sila karni. Mga igsoon ko sa Ginoo, ang Diyos wala maglimit nato ni ana ang gikasukalan sa Ginoo because wala sila mangayo
diha sa Ginoo ang ilahang pagpangayo. The terms of their asking is in murmuring. Christian, makapangayo ta sa Ginoo sa atong gikinahanglan. If you are lacking today, if you lack of money, if you lack of something, just ask God with humility. Amen? Anong magbagut-but man ta? Muna yung problema sa nasod sa Israel. Nga naman, every time they have problems, they complain. They are murmuring against God. Ang kinaiya sa tao, maduha-duhaon kita sa paagi sa Diyos. Bisag unsa kakaayo sa Ginoo, unsa na ila nakita ang gahom sa Diyos, grabe na dunay cloud nga nagsunod nila, kanindot kayo. Wa sila matingala nga bisag asa sila padulong, there's the cloud nga mag-cover nila aron di sila mainitan. And during the night time, there's a pillar of fire nga nasa tunga-tunga sa camp aron dili sila tugnaw kay aron makasurvive sila. What a wonderful God we have. Now Christian, sa inyong tanaw unsa kaayo ang Ginoo sa inyong kinabuhi. But these people, they are always murmuring. Wala nila ipasalamati ang Ginoo sa mga butang nga gihimo sa Dios. Na ang Dios dunay sa ipaagi. God's way is true and it's a perfect way. Ang paagi sa Diyos dapat atong sundon. Amen? Kay kung dili ganing paagi sa Diyos, dili na sa Ginoo na. Ang yawa sa dunay paagi. Ang Diyos sa dunay paagi siya. Ang paagi sa Diyos mo ni tinuod nga atong kinahanglan sundon. Ang Diyos dunay sa paagi unsaon ta nga maluwas ta. Dapat ang tao di ta magduha-duha sa paagi sa Diyos. Ang mga Israelites, why they are murmuring? Because ang ilang wala sila musalig sa paagi sa Diyos. Kung nasagsigi sila bagot-bot, hantod daghan kanila ang namatay sa wilderness. Only Joshua and Caleb survived at the age of 20 nga gikan sa Egypt, no? 20 above. Si Joshua ug si Caleb nakasulod sa land of promise. Og ilang mga anak. Nganuman ang mga tiguang bagut-butan. So hinaot unta mga igsoon ko sa Ginoo nga atong saligan ang Dios sa iyang paagi sa atong kinabuhi. Maybe your ways is not God's way. Just obey God. Now in John chapter 3 verse 15, that whosoever believeth in him should not perish but have eternal life. Ang paagi sa Dios nga maluwas ta, atong tuhuan si Jesus Christ. Ato siyang saligan nga atong maluluwas. The soul that sinneth, it shall die. The problem is that every one of us is a sinner. In Ezekiel chapter 18 verse 20, the soul that sinneth, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son. The righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. Because of our sin, we will die. The second death, ikaduhang kamatayon, is hell, eternal damnation. But God has the power to save you if you accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Tinuod kita makasasala, walay usa nga matarong wala, bisan usa, apan ang Diyos makahimo siya sa pagluwas kanato. Kung atong saligan si Kristo nga atong bugtong o personal nga maluluwas. God solved the problem by sending His Son to die on the cross. In John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, bisan kinsa, believeth on Him should not perish, but have everlasting life. In Romans 10:13, Pastor, unsaon ako pagdawat si Jesus Christ nga akong maluluwas? Unsaon ako siya nga akong madawatan ang kinabuhing dayon nga na ni Jesus Christ? Ang imong buhaton, tawga siya. Pasudla sa imong kinabuhi karon in Romans 10:9, that if thou shalt confess with thy mouth
the Lord Jesus shall believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Na may soon ko sige no. Higala, maybe, mutana ka, unsa man gini, nganong balik-balikon, man gini yun yung kaluwasan sa kalag. Now, kalag-kalag man atong gahapon ba ito, no? Kalag-kalag. May soon ko sige no, ang atong kalag mo gipakamatyan ni Kristo dito sa cross. Ang atong kalag, importante kaayo. Kaya ang atong kalag, it will last forever in eternity. If I'm not saved, mawala ko nining kalibutan na. When you die, you start another, you start in eternity. Kung mamatay ka, wala pa sabot mawala na ka. That's the beginning of your eternity. Hangtod sa hangtod. Kung wala kay Kristo sa imong kinabuhi, wala kay paglaom nga muadto ka sa langit because you are sinner, tita tanan makasasala. Kung muadto ka sa linaw nga kalayot, suluban ka og bagong lawas nga di na madunot. And you will suffer in hell forever. And you will shout in hell, please somebody help me. Nobody can help you. But today, Jesus Christ, He can help you. He can save you. He has the power to save your soul. Ang imo lang buhaton is to surrender your life and believe on the Lord Jesus Christ that He is your Lord and Savior. O mo siyang tawgon when the Bible says in Romans 10:9 that if thou shalt confess with the mouth that the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. Ang ato ra yung paglaom, atong madawat si Jesus Christ, nga atong maluluwas kay diya ni Kristo, naa niya ang kaluwasan. Wala sa reliyon ang kaluwasan. Dili ang baptismo ay makaluwas, but it is the Lord Jesus Christ. So importante kayo nga ang matag usa ka kalag, dapat iyang madawat si Jesus Christ nga iyang maluluwas. Kay wa say paglaom nining kalibutan nga maluwas siya. Why? Because we are all sinners. Ang ay silutan sa kamatayon o ang atong kalag itambog sa linaw nga kalayo, but through Jesus Christ mahimo nga madawatan nato ang kinabuhing dayon, ang kaluwasan sa atong kalag. In Hebrews chapter 2 verse number 30, how shall we escape unsaan nato pagkalingkawas sa silot sa sala nga mao ang linaw nga kalayo if we neglect so great salvation? Our salvation is great. Dako ni kayo. Kay walay bisan kinsa kanato nga makapalit sa kaluwasan sa atong kalag, pinagi og kwarta, pinagi og salapi. Apan, ato lamang ni madawat kung imong tuhuan og saligan si Jesus Christ nga imong maluluwas. I am praying that you will not neglect Christ today, but you accept Him as your Lord and Savior para sa among mga bisita. Walay lain nga ngalan nga makapadala nimo sa langit gawas kung pinaagi sa ngalan ni Jesus Christ. He is the only Savior that we have. Jesus Christ can save you. The time will come na katapusan na sa imong kinabuhi nga mawala wa na kay kinabuhi nining kalibutan na. There's no chance nga maluwas ka because after death is judgment. But today is the day of salvation. Today it's the time nga mopili ka whether you neglect Christ or you accept Christ as your Lord and Savior. And number 3, God can solve your problems. Una, God can forgive your sins. Bisag unsa kadako ang imong sala, mapasaylo sa Ginoo. And number 2, God can save you. He can save you. All of us. If you are not saved, wa pa ka makasiguro sa imong kaluwasan, dawata si Kristo, siguruha siya. Nining kalibutan na mura tag nagsakay o mura ta nag-travel. Ini kamatay na to, that's the end of our journey. The question is, do you know where you are going? Pastor, I don't know. Ako padulong. Duha ra ka lugar nga atong padulngan. It is hell or heaven. Kamaya kung pag-ampo nga imong dawaton si Jesus Christ, nga imong maluluwas. Dili baptist imong dawaton because baptist cannot save you. Aban imong dawaton si Jesus Christ karon, tagaan kanya kinabuhing dayon. And that life nga naa ni Christ imong madawatan. That's the salvation of your soul. Dapat ato ning saligan, it's the way of God how to be saved. And number 3, God can solve your problems. Maybe
You have many problems today. Pastor, daghan kay kong problema. Pasalamat ka nga na kay problema. Kay kung wala na kay problema, muna'y dakong problema. Pasig na anak na ka. Mintras napatay problema, you are in the right mind. Amen? Now, mga Kristohanon, kanang problema, natural na, mintras buhi pa ta. Pero, moabot rang panahon, nga inag-abot na to sa langit, wala na tayo problema. Kung tuwa na ta sa minteryo, wala na tayo problema. Pero pasalamat ta nga buhi pa ta. Amen? Kay kung buhi pa ta, magamit pa ta sa Ginoo. Ako nagpasalamat ko sa Ginoo nga buhi pa ko. Nga naman, I can share the gospel. Last Sunday, siguro more than 20 ang nidawat sa Ginoo dito sa Claveria. Salamat sa Ginoo, gigamit ka sa Ginoo. So, pero ang Diyos makasulbad sa imong problema. Na in Matthew chapter 19 verse 26, but Jesus beheld them and said unto them, which man this is impossible, but with God all things are possible. Then kag wala na gyud, di na imposible na gayni mahimo ni sa Ginoo. Ang Ginoo makahimo sa pagsulbad sa imong problema. Amen. Many people in the Bible discovered that God can. Si Moses, gipikas niya ang dagat. Wala sila'y balon, spesinte nga balon. Nag-travel sila ang katawhan sa Diyos. Kabot sila sa land of promise tungod sa provision sa Ginoo. Because God can. Si David, gipildi niya si Goliath, gipatay niya si Goliath. Pinagi lang sa paglabay sa usa ka bato. That's impossible. Because God can. The widow woman in Sarephat in the time of Elijah, nakasurvive siya sa tinggutong because she followed the Lord. She obeyed God. Ang iyang gamay nga harina o pila katulo nga oil, iyang giunang pakaon ang alagad sa Diyos. And she survived because God is powerful. Amen? Now, Christian, I don't know what is your problem today. But I'm sure that God can solve your problems. There is no problem so big, God cannot solve it. Amen? Gusto na ako ni kantahon, pero di na lang, kaya bag man ko. No? But I'm sure you know that there is no problem so big, God cannot solve it. In Matthew 11:28, come unto me, all you laborers and heavy laden, and I will give you rest. That's a great promise to God. Diya sa Diyos, doon na tayo kapahulayan. Maybe yung pastor, grabe kadako sa akong problema. I'm troubled. Ang akong kinabuhi, puno yun sa problema. You have a God that can solve your problem. Just trust God. Amen? And 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your care upon Him, for He careth for you. Wow! Pagkanindot kayo sa promise sa Ginoo. Apan mga Kristohanon, please, just trust the Lord. Obey God. Ayaw kahadlok pagsunod sa Ginoo. Kapastor, unsaon ako pagsulbad sa akong problema kung mosunod ko sa Ginoo? No, ang Dios mo'y solusyon sa imong problema. Amen? Ang mga Kristohanon, dili na nun mosunod sa Dios. Kay hadlok sila nga dili masulbad ilang problema mo na hinungdan nga nagdako ang imong problema duol sa Ginoo. Maybe your problems today is that God is using that problem kay buti pasabot niya na gusto sa Dios nga moduol kaniya. Yung bago pa kong Kristohanon, I did business and then abot nga panahon nga murag lisod na gyud kaayo. Inko Lord, time na gini nga moduol na gyud ko nimo, ikaw na lang akong saligan. Maigsoon ko sa Ginoo, I saw how great is our God. I don't know what is your problem today. But I'm sure God can solve your problem. Duol sa Ginoo. Ang ubang mga Kristohanon, dili sila mugahin sa Ginoo sa taas-taas nga pag-ampo. Because ang ilang unahuna nga ang limitado ang gahom sa Ginoo. At may akong pangutanan ninyo, nakasulay na ba mo, you are talking to God, you are praying for 5 hours, 6 hours, and the whole night? Yung ka, Lord, ikaw ra gyoy makatubag sa akong problema.
and then muduol ka sa Ginoo. Now, Christian, dili makutaas magampo. But there are times nga I'm talking to God, taas kong pakikistorya sa Ginoo because I know that God, He can solve my problem. How about you? Do you have problems? Na murag dako na ganing problema ha, Pastor? Ang Diyos makasolba niya na. Pagigsulti sa Ginoo. Ingon sa book of James, wa mo kadawat, kay wa mo mangayo. Ang Diyos gamahanan siya, makasulbad siya sa atong problema. Ang Diyos makahatag natog wisdom, makahatag natog grasya, nga mo atubang ni anang maong mga pagsulay sa imong kinabuhi. Katapusan, God can use your life. God is looking for someone to serve Him and to be a blessing. Now, usahay mingon ta, Pastor, di ko magamit sa Ginoo kay bugo ko, di ko kabalo mo in English, di ko magamit sa Ginoo kay di ko gwapo. Gwapo kag maot, dato kag pobre, magamit ka sa Ginoo. Amen? Now, employers today, they look for outstanding qualification in their applicants. Pero ang Diyos, walay pili ang Ginoo. Ang gitanong sa Ginoo atong kasing-kasing. Young people, give your life to the Lord. Sa ara sa mo mga bisita, gusto sa Diyos nga imong kinabuhi, imong i-surrender sa Ginoo. Dawata si Kristo karon nga imong bugtong og personal nga maluluwas. Og tagaan kaniya kaluwasan sa imong kalag. You cannot save yourself by doing good works. Your religion cannot save you, but only the Lord Jesus Christ. Ayaw sa isalikway karon. Open your heart and accept Christ as your Lord and Savior. Now in Job chapter 36 verse 11. Job 36 verse 11. If they obey and serve Him, they shall spend their days in prosperity. Think about this. If they obey and serve Him, if you serve God, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasure. If you want to enjoy in your Christian life, give your life to the Lord and serve God. Because this is the promise of God. Ako sige ko gunona sa kaugalingon ako. Sometimes I talk to my children and said, what if, mga anak, I did not serve the Lord? What kind of life that I have today? Unsa ka ang akong kinabuhi kung ako mga lagad sa Ginoo? Now, doon ay mga young people, mga Kristiyano, they don't want to follow the Lord. They don't want to serve God. Kaya nilang una-una, killjoy ang Ginoo. Diya sa Diyos, malipay baguta diya sa Ginoo. Mo enjoy baguta diya sa Ginoo. Nga killjoy manan sa Ginoo. You are wrong. Ang Diyos na higugma nato, He desire to, ang kita, mahimong malipayon ng mga tao, aron mahimot ang blessing sa uban. I read it once again in Job 36 verse 11. If they obey and serve Him, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasure. That God can use anyone who are willing, rich, the poor, the unwise, even the unlearned. Maybe one ako siguro usa sa unlearned. Wala ko kahumag-eskwela. Pipier ako sa electrical engineering. Then, nag-eskwela ko sa una, wagi ko kadawat og ribbon. Anis binbin siguro, naganig ribbon. Og si Lauro. Pero wagi ko'y mos. Bisag mos na lang, wala. Salamat ko, nga bisan ng mga tao, nga wagi kadawat og mos. Kanang nai-ribbon ba? Wagi ko'y ribbon eh. Magamit gihapon ta sa Ginoo. The first time dito ko sa Amerika nga akong igagaw, di katuo nga makawali ko. Ingon siya na ako, Kubi, na ako diribin siya. O, anaon ta ka. Yung ko nga, kuyog tag simbabi. Kuyog siya sa madugay tag simbado. Yung ko, dali ra, kaya ako may wali. Ingon siya, ibang pakauwaw ha. Kabalo di kami in English. Yung ko, gamay ra. Dudagin siya na ko, isa ay pagpakauwaw diri ha. Pagwali na ko, nag-invitation pa ko. Ingon siya, napay may forward. Ingon siya, kabalo gini ka mo in English, no? Gihitupot ko niya. Di siya makatuo eh. Salamat sa Ginoo, bisag bugal-bugalon ta sa una, bisag unsa nga atong kinabuhi, apan maigsoon ko sa Ginoo, God can use you.
One thing nga gusto sa Ginoo, surrender your life to the Lord. And your life in prosperity and in pleasure. Pero some people, they don't, nangunahuna nila, diha sa Ginoo, luoy kay tag mga lagat ta sa Ginoo, diha mo na sayop. Because God can and God will. Amen? Now how blessed we are. Nga naman, kay ang Diyos gamhanan siya. How blessed we are if God will use you. God can and God will. But He won't force you sa paghatag sa imong kinabuhi diya sa Ginoo. But I'm praying that God will touch your heart o imong ihatag imong kinabuhi diya sa Ginoo. Maybe, wa pa kakasiguro kung mamatay ka ang imong kalag padung sa langit. Ayaw pagbiya ning balay ti gumanan, kundi nimo madawat si Jesus Christ nga imong maluluwas by raising your hand during sa invitation. I'm praying that every one of us makasiguro ta human sa atong kamatayon ang atong kalag padung sa langit. Di kita makalingkawas sa silot sa sala nga mo ang linaw nga kalayo. Kung di nato dawaton si Kristo karon nga atong maluluwas. Yang yung akontanan sa pagpanindog. And let's pray. Let's just bow your head and close your eyes. And I want the piano will play very softly. I want you to think about yourself. Do not think about another person, but just think about yourself. Are you saved? Are you sure? If God will take your life today, ang imong kalag padung sa langit ni kapastor ay wala gyud ko masayod nga human sa akong kamatayon padulong ang akong kalag. Wala ka makuyawi. That after death is judgment. If you don't have Christ in your heart, I'm sure you will suffer in hell forever and ever. Because the Bible says, for all have sinned and come short of the glory of God. It is not by accident that you are here in the church. God wants to save your soul. God wants you to give your life to the Lord Jesus Christ. Accept Him now as your Lord and Savior. And again, Lord, I want you nga musulod ka sa akong kinabuhi. Lord, I want to open my heart nga ako kang dawaton, nga akong maluluwas. Lord, I want you to save me. Gusto na ako, Ginoo, ang akong ngalan isulat diya sa libro sa kinabuhi. And I'm going to pray. Sa di pa kumuhatag ang invitation. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, for that message. Lord, I ask the Holy Spirit to convict every heart. Ako nagpray, Lord, nga katungwa pa makadawat imo nga ilang bugtong o personal nga maluluwas, ilang yung madawat si Jesus Christ, nga ilang abrihan ng ilang kasing-kasing. I ask the Holy Spirit to convict their hearts. In Jesus' name I pray. Remain standing, no one is looking around. Para sa among mga bisita, may yung kapastor ay, I want to be saved. Gusto na ko dawaton si Jesus Christ nga akong maluluwas. Wala pa ko kasiguro sa akong kaluwasan, but I want to accept Him as my Lord and Savior. Ayaw ikauaw si Kristo. Just raise your right hand. Pastor, I want to be saved. I want to accept Christ as my Lord and Savior. Ado na ba? Ayaw kauaw. Please raise your right hand. Amen. Amen. I see plenty of hands. Amen. Ibutang lang imong kamot. Ibutang imong ko. Naman ka pa rin. I play maybe 20 or 30 hands that raising their hand. Kamu nagpataas sa inyong kamot silently, not necessary na makadungog ang inyong tapad. Sunod mo nini nga pag-ampo nga akong pagahimuon karon. While you are standing, sunod mo nini nga pag-ampo nga akong pagahimuon karon. Unaunaan ninyo nga this prayer is not mine, this is your prayers. Gitabangan talang mo sa paghimo sa pagdawat ni Jesus Christ nga inyong bugtong o personal maluluwas. Himuan ning pag-ampo karon nga akong pagahimuon. Sunod din nga pag-ampo karon. If you want to accept Christ as your Lord and Savior, maybe wala nimo gipataas ang imong kamot, but you want to accept Christ as your Lord and Savior, sunod din nga pag-ampo nga akong pagahimuon karon. Sunod din pag-ampo, Ginoong Hesus. Sunod din nga pag-ampo, Ginoong Hesus. Salamat kayo ay mong pagpakamatay dito sa cross. Pasaylo ako sa akong mga sala.
ako kang dawaton karon na akong maluluwas. Please come to my heart and save me. Daghang salamat sa nagdawat sa Ginoo. Daghang salamat. Ibutang na lang mga mga Kristohanon. Now this invitation para sa mga saved, para sa mga Kristohanon. Christian, if God speaking to your heart, I don't know what kind of problem do you have today. Please come to the altar and speak to the Lord and talk to God. Please come. Ang gusto sa Ginoo, mahimot ang blessing sa uman. God wants to bless your businesses. God wants to bless your life. But God, He wants you to serve Him, to worship Him. And diha sa Ginoo, there's prosperity. There is pleasure. Diha sa sala, there is shame. Ang sala mo destroy sa atong kinabuhi. But God, He wants to bless us, our Heavenly Father. Thank you so much, O God, for the souls na naluwas, Ginoo. And the angels of heaven, they are rejoicing because of souls got saved. Lord, thank you for the Christian. They came forward, they prayed. Lord, I don't know, nasa ilang kinabuhi, kung saan nasa ilang kasing-kasing. But Lord, please help them and bless them, Father. Lord, nagpray ko na sila, Ginoo, imong tagbuo ng ilang spiritual need. Tabangin sila. Panalangini sila. Na nang ipangayo. In Jesus' name I pray. Amen.